Isang nakatagong paraiso ang ating tutuklasin. Sa biyaheng ito, ano-ano nga bang mga daanan ang ating tatahakin upang marating ito? Ano-anong mga aberya ang ating may encounter? At anong level ng adventure ang ating mararanasan? Halika at samahan ako papunta sa hidden paradise na ito. Welcome sa aking biyahe at isasama kita sa aking mga adventures. Good morning, Internet. Once again, Eddie Motor, your travel master, and welcome back to our YouTube channel. Sa ngayon, andito tayo sa Marcos Highway kung tawagin ito. Paakyat po yan ng Baguio. Galing mo rito sa Pugo. At of course, tayo ay galing sa Rosario, La Union. At samahan nyo kami sa biyahe ngayon. Again with Direct Gino. Shoutout sa inyo. Anong pangalan nyo, sir? Jordan. Carla. Galing dito sa main road ay kumanan tayo. Pagkat tayo rito Pugo, Balangabang, Provincial Road. Alright, so nice place. Mga kapatid, ang lugar ay nag-welcome sa atin. Sinyalis ito na maganda ang ating rides ngayon. Ang pinaka-ruta pala natin ngayon mga kaibigan ay pupunta talaga tayo sa Hidden Paradise. Hidden Paradise sa Tuba, Benguet. Hidden Paradise. Hidden Paradise sa anong bayan yun? Hidden Paradise or Puo Hidden Paradise, Tuba, Benguet. Ayan, at tingnan natin kung makakarating tayo doon. Dahil medyo may nararamdaman ako na mukhang hindi na naman makakarating ng maayos to. Abangan natin mga kaibigan. Meron lang tayong violation ngayon, no? Yung ating side mirror ay basag at hindi ko pa nga ako nahugasan itong motor na ito since na nag-adventure tayo doon sa backdoor route, yung toughest, the hardest way to Maliko with Direct Gino nung nakaraan. Kung hindi nyo pa napanood ay balikan nyo na lang yung video natin doon na talagang dumanas tayo ng napaka-challenging paakyat ng Maliko. At simple lang ang baon ngayon. Meron tayo dyang energy drink, tas biscuits. Itong pandesal dala ni Brother Gino yan. Sa pagkakataong ito ay nasa bandang taas na tayo. Papasilip ko lang sa inyo itong kinalalagyan natin. Nasa barangay Balangabang, Pugo, La Union, nasa baba, no? Mataas ito mga kapatid. Siguro sa likod yan Baguio City na, no? Yun ang tower doon. Wow! Tarik bro! Ganda dito sa taas, ha? Okay! Gapang! Jiwan lang! Saka lang! Wow! Adventure again! Pero di hamak na mas madali naman itong ruta natin ngayon. At wala naman sigurong cobra rito. Malastik yung cobra na nakaraan na. Pagbihira yun. Sana i-congratulate nyo kami kapag ka natapos. Kung hindi pa napanood ng viewer, din namin malalaman na may cobra para sa likod. Malastik. May nagtanong pala, no, kung alam ko ba or alam ba namin na may cobra dun sa likod ng waiting shed nung nagbablog ako.
Pero hindi talaga namin alam na may cobra doon, kasi kung alam lang namin hindi kami mag-i-stay doon. Tumuklaw pa nga tumuklaw pa yung cobra. Ngayon kahit nung nag-edit ako hindi ko talaga nakita yun, honestly. Pero dahil nga may isang viewer na nakakita, napaka-observant nung nakakita ang galing. Kahit ako di ko nakita habang nag-edit ako nagzo-zoom pa ako nun So thank you dun sa nakakita. Talagang hindi namin hindi namin alam. Unconscious kami sa part na yun. Galing ng layer ng mga bato. Ganda. Solid mga kapatid. Galing. Tarik. Uy. Grabing mga matatarik dito mga kapatid. Buti na lang hindi mo ang daan dito mga kapatid. Paano may mapipili ka na stable? Saan ba na yung landslide ko? Wow. Masamang pangitain. What? Nakakapagtaka, bakit itim yung mga bato dito? Dahil putol ang kalsada, no choice tayo kundi enjoy yung nandito na lang. Tago natin yung mga helmet natin mga kapatid. Okay. May bahay sa baba Saka may mga napulot kaming mga lemon dyan. Siguro taniman ng lemon yan yung nasa ibaba pati doon. Galing. Saka may nakaiwan na motor dito. Motor ito ng lokal XRM Kakaiba yung kulay ng lupa rito mga kapatid. Itim siya. Para siyang asfalto. Itim na bato-bato. Gusto ko palang i-shoutout si Mr. No Side. Siya ay taga Samar. From Calbayog, Samar, kapatid, shout out sa iyo. Shout out ko rin si Newbie Adventurer. Shout out sa iyo kapatid. Gusto rin niya rin daw mag-trail. Itim yung bato pero napaka-solid niya mga kapatid Para siyang simento. Ayan, habang ako nakaupo rito, curious kami dito sa sa lupa rito. Tingnan nyo. Kaya baka kako may rito, may bulkan.
Kasi kaparehas na yung texture nung lupa sa bandang Kagsawa. Sa Mayon. Ngayon, ang palatandaan din naman yan pag mainit ang tubig. Kaso ang tubig kasi malamig eh. Hindi natin alam kung may vulkan ba talaga rito o wala. Ito din eh. Pag nag-trail ka papunta dun sa may helipad sa Mayon, ito yung mga batong magagana mo. Madaling madurog. Malambot actually. Para siyang bato actually, pero pagka pinukpok mo lupa. Hindi ko maintindihan kung lupa o bato. Mga kapatid, sa mga expert dyan, ano kaya ito? Lupa ba talaga to o bato? Comment down mga kaibigan. Mukha siyang lupa kapag nadurog. Pero pag tinignan mo siya as whole, bato naman. Saka dahil sa lamig ng lugar, mayroong kakaibang bulaklak rito. Ang ganda. Pero based on my experiences, no, yung mga ganitong klase ng yung parang juicy yung kanyang stem. Stem ba? Tama. Kadalasan ito tumutubo sa malalamig na lugar. Tunay nga naman kasing malamig rito. Then, tingnan nyo pa may mga pa yan, parang lumot-lumot na gamot daw yan eh. Sabi ng mga matatanda doon sa Bohol. Sa mga nagko-comment pala doon sa last na video natin, mga nagko-congratulate sa amin, salamat at natapos namin yon. At may mga nagko-comment din naman na expert daw ako sa trail. Kung alam nyo lang, di naman tayo ganun. Hindi tayo ganun ka-expert. Sabi ng iba, daw trail master ng Pangasinan. Walastik, pagka malaman niya ng mga tunay na masters dito baka tatawanan lang tayo pag nakita tayo sa personal, mga kaibigan. Pahambol lang yan, pahambol lang. Pero yun ay talaga. Ikaw nagre-record yata, bro. Nagre-record yan. Sorry. Lang tawag dito? Siguro madali kasi ako makatanda sa mga bagay-bagay. Pag nadaanan ko na minsan lang, parang expert kung tingnan ninyo, pero hindi tayo expert. Expert tayo sa kalokohan. Hindi sa mga ganon. Siguro survival lang, kaya nakita nyo na nag-e-effort talaga tayo. Kasi kailangan mo makauwi eh. At saka kilala mo kasi yung lugar. Nadaanan ko yun minsan lang talaga. Honestly, isang beses ko lang nadaanan. Pangalawa lang yun, kami ni Direk Gino. Ako kasi medyo talent ko na rin yun eh. Kapag napunta ako sa isang lugar, sunod na punta niyan, di mo na ako maliligaw. Dahil nga putol ang daan dito, nagdesisyon kami na bumalik at dumaan na lang sa canyon. Napaka-loose ng grabe. Supposedly, dito dapat ang labas namin. Kung hindi sana landslide doon, tutuloy pa rin natin papunta sa Tuba Benguet, doon sa hidden paradise na ating pupuntahan. Tingnan natin kung talaga bang may katarungan yung pagtawag sa kanya na hidden paradise. Meron pala akong 3 battery pang GoPro at saka charger. Bigay yan ni Direk. Dami ng pamana sa akin si Direk eh. Yan ay thank you sa'yo, bro. Thank you sa pagiging mo, generous. At tayo ngayon ay narito sa Heaven Road. At yung likod natin ay ilog. Alright, ako muna ang magiging Direk Gino sa pamamagitan ng kanyang motor. At ito mga kapatid, gusto raw subukan ni Direk yung ating crossover. Naninibago ako nito. Yeah. Wow, bigat nga. Oo.
humanap buhay. Ay, si Eddie Hala. Sis. Oo nga eh, na ano ako. Ka dyan. Natataranta yung kamay ko dyan, di sanay. Sa kanang bahagi ng Cannon Road, paakyat ng Baguio City, ay makikita itong napakagandang Colorado Falls. Alright, mula dito sa Cannon Road, galing tayo ng baba, left, then itong kulay na ito. Take the next left, then turn right. Then mag left tayo and right, diretso na yan. Mukhang maganda yung daan. So paakyat yata ito ng paakyat. Turn right, then turn left. Ayan mga kapatid, sa pagkakataong ito 5 kilometers na lang tayo para papunta sa Eden Paradise. Then turn right tayo dito. Akit na naman. Continue for 3 kilometers. Uy, primera po eh. Grabe yung bunga ng mga lemon. Napakarami. Hamog na. May simbahan dito. Simbahan yan. Church of andito na tayo sa Tuktok. Hindi ko alam kung anong barangay ito mga kapatid, pero nadaanan natin ang Andolor Elementary School. Keep right. Ayaw nga pala, Tubaan Sur ito. Nasa baba na yung Hidden Paradise mga kapatid. And sabi ni Google, we arrive already on our destination. Pero sinundan namin tong daan, pababa rin lang naman, di baba na kami na nakamotor. Alright, bababa tayo gamit natin si Purgas. Gandang pang train sa baba, pang downhill. Maganda, ganda ng play ng ano eh, suspension yan. Di mo ma-appreciate yung suspension niya pag ano, napaka ano, stiff ng suspension yan, lalo nung bago kong gamit nyan. Sarap gamitin ito. The Hidden Paradise. Totoo nga, dito sa Paradise mga kapatid, napakasarap liguan. Woo! Ligo naman tayo dahil yung naliligo lagi, pag si Direk Gino ang naliligo, hindi ako sumasabay minsan. Ngayon sasabay tayo. Napakalinaw ng tubig. Woo! Ang lamig. Napakalamig. Wow! Ay grabe na yan, parang ice. What Hindi ko alam kung kakayanin ko to, pero kailangan natin kayanin. Ito yung pinunta natin dito eh. Let's go! Bro, may iniwan sa akin na bakas si ano, si Purgas. No, to hulaan niya mga kaibigan kung ano yan. Comment down. Yan yung mga bakas nung ano, last na adventure namin. Akala nyo nadadalian ako doon. Ay, kung alam nyo lang mga nangyayari sa akin. Hindi kasi ako na-videoan ni Direk eh. Yung pagkalaglag niya lang yung nakuhanan ko, kaya lang kinuhanan ko siya nung nalaglag na. Mga kapatid, ako po yung nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa amin sa aming adventure mula sa umpisa hanggang sa makarating tayo dito sa Pu'o Hidden Paradise. And I hope na nag-enjoy kayo sa aming biyahe. Kita-kita po tayo sa mga susunod po nating adventure. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nanood at sumusuporta, lalo na yung mga kaibigan natin dyan na galing sa
kay Direct Gino. Sa mga solid dyan, yung mga datihan, maraming salamat po sa inyo.